araw-araw nating pamumuhay. Hindi maiiwasan ng mga problema na parte na ng ating buhay. Ngunit, nagsisilbi din itong rason para magpatuloy. Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon, narito po tayo sa Andarayan National High School upang tikman ang mga masasarap at malinamnam na mga paninda ng ating mga magagandang vendor. So tara na! So, andito na po tayo sa paninda ni Aling Marilu. So, ito po ang isa sa mga kanyang paninda. Ito ay tinatawag na tokneneng na 10 pesos each. At ito naman ay siomai na may kasama ng kalamansi. At take note, mura lang ito para sa mga kabataan. At ito naman, ang isa sa pinakamabiling paninda ni Aling Marilu. Ito ay ang lumpia. So, tara na tikman kung masarap ba talaga ito. Ang paninda ni Aling Marilu. Kaya pala, patok na patok ito sa mga estudyante. Kung kaya't, tara at kausapin natin siya upang itanong kung paano nga ba siya nagsimula. So, Auntie, gusto po namin kayong tanungin kung paano po kayo nagsimula sa inyong small business. Simula po mula nung nag-aral ng mga ko. Tapos dahil sa pandemic, nawalan ng trabaho ng asawa ko. Dito na kami nag-get ang pag-gasto namin sa mga kain, pag-gasto. So, Auntie, ano yung mga naging inspiration mo para ma-aluyog tong small business? Inspiration ko yung ating mga anak na nag-aaral para mag-consider silang mag-aaral. Pang-baon nila, pang-kain. Yun ang inspiration ko para maano sila sa So, maraming salamat po, Auntie. Ang tanging hiling lamang po sana namin ay mas maging matagumpay pa po ang inyong small business. Thank you naman po. Ang aking masasabi lang na sa mga nagsisimula pa lang na magnegosyo, tuloy lang. Basta pang sa mga pangangailangan, pang araw-araw, para matustusan lang ang pangangailangan ng bawat sa mga anak na nag-aaral. Ganun. Basta wag lang susuko, laban lang. Para sa ganon lumago din yung negosyo, munting negosyo. Yun lang. So, nandito tayo sa pangalawang store, which is the store ni Ate Rosalinda. Ito ay ang fried chicken. Tara, tikman natin. So, ate, magkano sa fried chicken? 25 po.
So kuya, anong masasabi mo sa paninda ni Ate Rosalinda? Ang sarap at malinamnam. Sa kinakain niya. So sir, ano pong masasabi mo sa paninda ni Ate Rosalinda? Abay masarap. Pang Rosalinda's chicken to eh. So thank you po sir. Tunay pa na masarap at malinamnam yung tinda ni Ate Rosel. Oo nga pre, masarap na, affordable pa. So andito naman tayo sa paninda natin. Ratik man natin. Ito nga pala ang tinda ni Atita Len sa kanyang paninda, 5 pesos lang. Harap! Ano na nga masarap tong tinda ni Ate Len. At affordable pa. So meron tayong dalawang i-interviewin. Umpisahan natin kay Sir Takiga. So sir, ano pong masasabi nyo sa paninda ni Ate Len? Ito affordable at pangmasa. Pwede sa estudyante, pwede sa mga group. Gaya namin. Thank you po sir. Staff Mrs. Sa negative comment. So dumako naman tayo kay Sir Choco. So sir, ano po yung honest review nyo po sa paninda ni Ate Len? Honest talaga. Gusto mo talaga honest. Yung paninda ni Ate Len, masarap siya. Kung tutusin yung amount ng pagkain na nandito kay Ate Len, is parang hindi siya suitable doon sa pagkain eh. Parang mas mahal pa ata yung pagkain. Kaso nga lang affordable talaga yung pagkain natin. And masarap siya, masustansya. So, in-advertise namin or i-engage namin yung mga ibang viewers natin na mag-take ng food natin or palinda natin. Thank you po sir. So kasama natin ang may-ari ng store na to. So Ate Len, may mga nakahanda kaming dalawang katanungan sa'yo tungkol sa iyong business. So, paano po kayo nagsimula sa inyong business? Paano nagsimula na, anong ibig mo sabihin? Paano po kayo nagsimula? Ano po yung mga bagay na nagpatuloy po sa inyo?
Siyempre, andito sa harapan ng school, oportunidad na nandito ka ang harapan.